Maligayang pababalik sa Movie Recap. Ako nga pala si Nathaniel Olermo ng 2A Broadcasting. Ikikwento ko sa iyo ang isang action crime film na pinamagatang Keen. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula ay pinakikilala sa atin ng isang lalaking nangangalang Abe na naglalaro ng chess. Lumalabas si Abe na siya ay isang makapangyarihang gangster sa Eastern Region. Sa kabilang panig ng chessboard ay si Frankie, isa pang kilalang gangster na namumuno sa Northern Region. Pareho silang kilala sa pagiging malupit at hindi kayang kontrolin ng sino man. Isang umaga, ginising si Abe ng kanyang anak na babae. Nabunyag na si Abe ay may mapagmahal na pamilya at tila masaya silang kasama ang bawat isa. Hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng pagiging gangster boss kapag nasa bahay siya. Pagkatapos maghanda, nag-almusal na si Abe at nagtimpla ng kape para sa sarili. Sinabi niya sa kanyang asawa na masarap talaga ang kanyang kape at ang lahat ay mag-i-enjoy dito. Mapaglarong nagbiro ang kanyang asawa na lasa itong instant cafe. Samantala, tinanong ng kanyang anak kung maaari ba silang magpalipas ng gabi ng kanyang ina sa bahay ng kanyang lola at pumayag naman si Abe hanggat hindi niya makakalimutang gawin ang kanyang takdang aralin. Hindi nagtagal, umalis na ng bahay si Abe dahil naghihintay sa kanya ang kanyang personal driver. Nang makaalis na si Abe sa bahay, natuklasan ng kanyang asawa na hindi niya sinasadyang naiwan ang kanyang gamot sa bipolar. Habang nasa labas, hinihintay ni Abe ang kanyang private driver na nagngangalang Benjamin. Doon, binigyan niya si Benjamin ng isang tasa ng kape na siya mismo ang gumawa. Matapos subukan ng kape, sabay niyang tinanong si Benjamin kung ano ang lasa nito. Sumagot naman si Benjamin na masarap talaga ang kape na labis na nagpapasaya kay Abe. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, mapaglarong idinagdag ni Benjamin na halos kasing lasa daw ito ng kopi ko brown sa tindahan. Samantala, isa sa sakyan ng pulis ang makikitang nagmamatsyag sa kanila mula sa malayo. Nang simulan na ni Abe at Benjamin ang kanilang paglalakbay, napansin nilang sinusundan sila ng mga pulis gaya ng dati. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan niya si Benjamin na iwan ang mga pulis at pumayag naman dito ang driver. Nang maipit sila sa traffic light, mabilis na matuwid si Benjamin sa ibang ruta. Dahilan upang hindi na sila masundan ng mga pulis. Pagkatapos neto, sinabi ni Abe kay Benjamin na mayroon siyang nakatakdang meeting ngayong gabi kasama si Frankie, ang gangster boss na mula sa kanlurang riyon. Nainis si Abe kay Frankie dahil nanggugulo siya sa kanyang teritoryo sa silanganan. Nakipag-ugnayan din si Abe sa isang lalaking nagngangalang Richard na karaniwang tinutulungan ang kanyang grupo sa money laundering. Subalit sa ilang kadahilanan, hindi sinasagot ni Richard ang tawag kahit kamakailan lang ay binigyan siya ni Abe ng pera. Dahil sa pagkadismaya, plano niyang gumawa ng ilang aksyon laban kay Richard. Pagkatapos nito, nakipagkita si Abe sa kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay upang bigyan siya ng sulat na may impormasyong tungkol kay Richard. Doon, sinabi niya sa kanyang kanang kamay na ihatid ang sulat sa apartment number 23 sa eksaktong alas 3 ng hapon. Pagkalipas ng 30 minuto, isang lalaking nagngangalang Kane ang makikita nagsasanay ng boxing. Kilala si Kane sa pagiging marahas at walang awa, lalo na kapag dinidispatch na siya sa kanyang mga target. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, umuwi na si Kane sa kanyang apartment. Ngunit bago yon, dumaan muna siya sa 7-Eleven para bumili ng may inom. Nang magbabayad na si Kane sa cashier, napansin niya ang dalawang sigang gangster na nakatingin sa kanya. Bilang tugon, inimagine ni Kane ang kanyang sarili na pinupuntumba ang dalawang lalaki. Ngunit ang totoo, pinipilit niyang maging kalmado dahil napansin niya ang dalawang pulis na pumasok sa tindahan. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Kane sa kanyang apartment building. Doon, isang kapitbahay ang tila gustong humulin si Kane. Ngunit dahil may kasama siyang babae, nagpasya si Kane na huwag makipag-away. Nang makapasok na siya sa kanyang apartment, agad na inayos ni Kane ang kanyang mga gamit at saka nagmamadaling naligo. Samantala, ang kanyang kanang kamay na si Abe ay magpapasok sa kanyang apartment. Pag nainutusang maghatid ng sulat, ay agad na pumunta sa apartment si Kane at inilagay ang sulat sa ilalim ng pinto sa ganap na alas 3 ng hapon. Sa kabilang banda, si Kane
Nakakatapos lang maligo ay kinuha ang sulat at nagpahinga habang nanonood ng balita. Ang balita ay tungkol sa naganap na walang awang pagpatay at lumalabas na si Kane ang responsible sa pagpatay ng isang gangster noong nakaraang gabi. Kalaunan, binuksan niya ang sulat na naglalaman ng impormasyon at mga larawan ni Richard. Sa sandaling iyon, na-realize ni Kane na kailangan niyang kaagad na dispatchahin si Richard. Pagkatapos ay lumapit ang eksena kay Richard, nakasama ang kanyang buntis na asawa. Noong mga oras na yon, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero at naghihinala siyang si Abby iyon. Kaya, tinanggihan niya ang tawag. Napagdesisyon na maligo ni Richard dahil may importante siyang meeting sa pararating na kliyente. Sa kabilang banda, ang asawa ni Richard na nagluluto ay aksidenteng nakarinig ng message, notification mula sa kanyang telepono. Pagkatapos ay sinuri niya ito at natuklasang may appointment si Richard sa ibang babae. At ang ibig sabihin nito ay hindi talaga siya makikipagkita sa isang kliyente, gaya ng sinabi niya. Maya-maya lang ay nagpalusot na si Richard at sinabihan ang kanyang asawa na huwag nang hintayin ang kanyang pag-uwi dahil may late meeting daw siya sa isang kliyente. Kalaunan, papunta na si Richard sa kanyang booking at lumalabas na palihim siyang sinusundan ng kanyang asawa. Kasabay nito, palihim ding sinusundan ni Kane ang sasakyan ni Richard. Sa loob ng sasakyan, kausap ni Richard ang babaeng balak niyang makatiktok at medyo malandi ang kanyang pinag-uusapan. Binanggit ng babae na hindi niya talaga gusto ang asawa ni Richard dahil buntis ito. At tiniyak naman sa kanya ni Richard na hindi madidiskubre ang kanilang relasyon. Samantala, sinubukan ng misis ni Richard na tawagin ng kanyang nakababatang kapatid na si Kelly. Ngunit palagi itong busy. Matapos ang ilang pagtataka, sa wakas ay sinagot na ni Kelly ang telepono. Sinabi ng asawa ni Richard na may katagpuang babae ang kanyang mister at labis siyang nalulungkot dahil buntis siya. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Kelly na maging mahinahon. At pagkatapos ay kinontak si Richard dahil lumalabas na ang babaeng katagpuan niya ay si Kelly. Inutusan ni Kelly si Richard na wag muna silang magkita, kaya nagpasya si Richard na magtungo sa isang basement. Kasabay nito, patuloy siyang sinusubukan. Nang makarating sila sa parking lot, biglang bumunot ng baril si Kane at lumapit kay Richard. Nang nagpaputok siya, nagbintis ang bala ni Kane. Sa kasamaang palad, tinamaan ng ligaw na bala ang asawa ni Richard na ikinagugulat ni Kane. Pagkatapos nito, mabilis siyang umalis sa lugar. Sa kanyang paglalakbay, itinigil ni Kane ang kanyang motorsiklo at tinawagan ng asawa ni Abby upang alawin kung nasaan si Abby. Hindi nagtagal, bumalik ang eksena sa pangunahing karakter. Noong panahon na yon, dinala siya ni Benjamin sa isang lihim na bar. Doon, makikipagpulong si Abby kay Frankie, ang gangster boss mula sa kanluran. Maya-maya lang ay dumating na si Frankie sa bar, kasama ang kanyang nakabatang kapatid. Inabot ni Abby ang kanyang kamay para makipagkamay kay Frankie, ngunit tumanggi ang lalaki. Kalaunan ay umupo na silang lahat at agad na tinanong ni Abby kung bakit patuloy siya nagdudulot ng gulo sa silangan ng reyon. Ayaw itong sagutin at sa halip ay iminungkahing maglaro muna sila ng chess. Sa huli, pumayag si Abby na makipaglaro ng chess kasama si Frankie bago pag-usapan ang anumang bagay. Na magsimula na silang maglaro, tinanong si Frankie kung ano ang dapat nilang maging pustahan. Dahil hindi tumugon si Abby, iminungkahi ni Frankie na kung mananalo siya, opisyal na nakasakan niya ang teritoryo ng Eastern Region. Ngunit kapag natalo si Abby, bibigyan niya lang siya ng pera. Ang mga salitang ito ni Frankie ay, bilang tugon, sinabi ni Abby na ang taya para sa larong ito ay ang kanilang buhay. Noong una, akala ni Frankie ay nagbibiro lamang si Abby, ngunit seryosong-seryoso si Abby sa pustahan noong mga panahon na iyon. Ayaw ipagsapalaran ni Frankie ang kanyang buhay sa laro ng chess, kaya sinubukan nilang umalis ng kanyang kapatid, ngunit pinigilan sila ng kanang kamay ni Abby at ng isa sa kanyang mga katauhan. Binalaan ni Frankie si Abby na huwag gumawa ng anumang bagay, ang hangal na desisyon dahil ipinagdala siya ng kanyang mga tauhan upang bisitahin ang pamilya ni Abby. Sinabi ni Frankie na isa sa mga tawag lang ng telepono maaring saktan ng mga tauhan ng pamilya ni Abby.
Ngunit nanatiling kalmado si Abe at hinamon pa si Frankie na tawagan ang kanyang mga tauhan. Nang maramdamang minamaliit siya nito, agad tinawagan ni Frankie ang kanyang mga tauhan na pumunta sa bahay ni Abe. Subalit nang pumasok ang mga tauhan ni Frankie sa bahay, nalaman nilang wala ang pamilya ni Abe. At sa halip ay nadiskubre nila ang isang box. Nang binuksan nila ito, nagkaroon ng isang biglaang pagsabog. Dito nabunyag na matagal nang pinagpaplanuhan ni Abe ang lahat ng nagtanim ng bomba sa kanyang bahay. Ngayon, gustuhin niya man o hindi, kailangan makipaglaro ng chess si Frankie kay Abe. At kung matatalo siya, haharapin niya ang parusa at papatayin on the spot. Hindi nagtagal, nagpatuloy na ang dalawa sa paglalaro ng chess. Sa sandaling iyon, labis na naiinis si Frankie. Habang naglalaro, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Abe dahil na-realize niya na naiwan niya ang kanyang gamot na dapat niya nang inumin sa oras na iyon. Dahil nakalimutan ni Frankie uminom ng gamot, nawawala na siya sa konsentrasyon para paglaro. At natalo siya ni Frankie sa paglalaro ng chess. Dahil wala sa katinoan si Abe, habang pinagtatawanan ni Frankie si Abe, pinatay ni Abe ang nakababatang kapatid ni Frankie sa harap mismo ni Frankie. Pagkatapos nito, nagsimulang magsalita si Abe ng hindi magkakatugma at isinumpa ang lahat ng nasa paligid. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang kanang kamay kung ilang tao na ang napatay niya. Subalit, hindi siya makapagbigay ng tamang sagot dahil napakarami na nito. Nang tuluyan nang mawala sa kontrol sa sarili, biglang pinatay ni Abe ang kanyang kanang kamay at ang iba pang nanondoon sa oras na yun. Na-realize ni Benji na siya nawala na sa kontrol si Abe dahil hindi siya nakainom ng kanyang gamot. Kasabay nito, biglang sumulpot si Kane at bigla nang itinutok ang baril kay Frankie. Nang walang pag-aalinlangan, binaril at pinatay niya si Frankie. Katapos, inanyayahan niya na uminom si Benjamin habang sinasabing nararapat na mamatay ang mga taong nandoon. Kasunod nito, inalok ni Kane ang baril ni Benjamin. Ngunit nang tumanggi si Benjamin, itinutok sa kanya ni Kane ang baril at sinabing magpapaputok siya sa bilang ng 3. Kung hindi unang magpaputok si Benjamin, sasapitin niya ang kaparehong kapalaran tulad ng nangyari sa iba. Dito, naging malinaw na ang walang awang si Kane at si Abe ay iisa. Lumalabas na si Abe ay mayroong split personality, kung saan maaari siyang maging kalmado si Abe o walang awang si Kane. Gayunpaman, dahil hindi nakainom ng gamot si Abe, hindi na siya nakontrol ni Kane. Kalaunan, napilitan ni Benjamin na barilin si Abe, na kilala rin bilang isang Kane. Ang mapupulot sa aral na pelikulang ito ay huwag mong kalilimutang uminom ng iyong gamot. Kung hindi, ikaw ay mababaliw na katulad ni Abe. Ayun na, tapos na yung movie recap. Ako po si Nathaniel T. Ulermo from 2A Broadcasting. Salamat po.